Magandang araw sa lahat. Narito na naman ang ating isa na namang episode para sa ating munting channel na may pamagat na Juancho Aguirre at ang alamat ng La Carlota Gray, ang linyadang pinaglihi sa sipag, tapang at dugong Negrenses. Sa masaganang lupa ng La Carlota, Negros Occidental, tahanan ng mga taniman at masisipag na mamamayan. May isang pangalan na hindi lang nakikilala sa larangan ng serbisyo sa komunidad kundi nagiging bahagi rin ng makulay na kasaysayan ng kulturang pag-aalaga ng manok panlaban sa Visayas at Mindanao. Hindi lamang siya isang pinuno sa kanyang bayan kundi isang huwara na larangan ng disiplina, dedikasyon at kalidad ng bloodline development. Siya si Juancho Aguirre at ang kanyang likhang lahi ay kilala ngayong bilang La Carlota Gray. Lumaki si Juancho sa paligid ng tubuhan, kabayo at mga tradisyong lalawiganin bilang batang Negrense. Nainganyo siya sa pag-aaral ng iba't ibang katangian ng manok mula sa iba't ibang bloodline tulad ng sweater, hatch, gray, kelso at radio. Pero hindi siya basta-bastang sumabak. Inuna niya ang kaalaman at pagmamasid. Isang araw, isang batikang breeder mula sa Iloilo ang nagbigay sa kanya ng pares na manok mula sa linya ng Old English Gray na may halong dugo ng Halsey. Simple man ito at sa paningin ang iba, ngunit sa mata ni Juancho ay may potensyal itong linangin. Sa kanyang bakuran sa La Carlota, dahan-dahang pinarami at pinayabong ni Juancho ang linyang pinagpares niya. Tosa, Maclean, Hatch para sa tibay at lakas, White Kelso para sa matalinong galaw, at sa ibang grays na para sa timing at bait. Mula roon, isinilang isang natangang kulay asul abong manok na may tikas na isang mandirigma, talas ng kilos at disiplina ng ibang biyasang tagasanay. Bilang tagapugay sa kanyang bayan, tinawag niya itong La Carlota Gray. Sa paglipas ng panahon, ang La Carlota Gray ay sumikat sa mga paligsahan at friendly derby sa Negros at Western Visayas. Isa sa pinakamatatandaan ay ang laban sa Bacolod Coliseum, isang six-cock events kung saan ang kanyang entry ay tanging walang talo. Simula noon, ang pangalang La Carlota Gray ay naging simbolo ng kalidad, disiplina at dedikasyon. Kapag may nagsabing Gray, yan ang galing La Carlota. Saan mong may taglay itong gilas, galing at kasaysayan. Hindi pinagdamot ni Juancho ang kanyang kaalaman. Binahagi niya ito sa mga kabataan, nagtuturo siya ng tamang pag-aalaga, seleksyon ng bloodline at tamang pagpaalaga sa mga manok bilang buhay, hindi bilang laro. Ang kita mula sa kanyang mga proyekto ay ginagamit upang suportahan mga community-based programs tulad ng feeding activities, scholarship, support at mga nakabuluhang pagtitipon sa barangay para sa mga paghubog ng disiplina at iwas bisyo sa advokasya. Ngayon, kahit hindi na siya aktibong makikita sa mga sabungan at kahit na siya ay namatay na rin, ang kanyang mga alaga ay patuloy na kinikilala, hinangaan at iba't ibang bahagi ng bansa. Maging sa labas ng Pilipinas, ang lahat na ito ay magsimula sa simpleng pangarap at paniniwala sa tiyaga, malasakit at sipag. Kaya tuwing makikita ang isang abuhay na manok na may kilos matador, tibay na magsasaka at galing sa biyasang breeder, tandaan mo, iyan ay La Carlota Gray, ang linyang may dugong Negrense at punong tunay na Pilipino. At sa ngayon, ang La Carlota Gray ay patuloy na binibreeding na kanyang mga anak para sa ligasiya ng kanilang ama sa sistemang game fowl breeding. Kaya nga ito ay naging sikat hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga breeder para isa sa mga pundasyon kanilang linyada sa kanilang yard. At ito ang ating kwento para sa La Carlota Gray ni Sir Juancho Aguirre. Maraming salamat.